Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, Sunday na naman. At meron muli tayong pagkakataon para makasamang isa't isa. Even though online lamang po ito at hindi talaga natin physically nakikita ang bawat isa. Pero praise God kasi meron tayong opportunity once again na marinig ang kanyang salita at mag-awitan ng sabay-sabay. Sa umaga pong ito, bago po tayo dumako sa sabay-sabay na pag-awit ng papuri at pasasalamat sa Panginoon, gusto ko muna po kayong encourage sa isang maiksing passage na ito. Matatagpuan po ito sa aklat ng Marcos o Mark, chapter 4, verse 35 to 39. Ito po yung sinabi sa verse. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May ibang mga bangkang nakisabay sa kanila. Verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Sa verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig or nakahiga sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi sa kanya, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Verse 39, bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka! At tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Yung sitwasyon po na yon ay bagamat hindi natin nararanasan sa mga panahon natin ngayon, hindi naman tayo sumasakay ng bangka. Sumakay ka ba? May ECQ, di ba? So, walang bangka. Bawal lumabas. Pero, sa buhay po natin, nararanasan po natin itong mga ganitong sitwasyon. Sa mga pagkakataon na nalalagay tayo sa isang sitwasyon na nag-aalala tayo, nag-worry tayo dahil may pagkakataon na mapahamak tayo. Tulad nitong sitwasyon natin ngayon, itong pandemic. Lumabas ka lang, sigurado may pagkakataon na pwede kang madapuan ng virus. At it causes us to worry. Pero sa umaga pong ito, gusto ko po kayong i-encourage. Bagamat meron tayong sobrang daming mga bagay na pwedeng pag-alalahanan, pero kung magtitiwala tayo sa Panginoon, kung ilalagay natin sa Kanya yung ating pagtitiwala at hindi tayo magdududa sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kakayahan niya, kung paano niya pinatigil yung bagyo sa Kanyang mga salita, ganun niya tayo kayang iligtas. Ganun niya kayang baguhin yung sitwasyon natin. Ganun ka makapangyarihan ng Panginoon. At sa umaga pong ito, siguro marami tayong iniisip na alalahanin na mga bagay na nagkukos sa atin para hindi natin maibigay yung papupuri na nararapat sa Panginoon. Pero kapatid, alalahanin mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung kaya niyang gawin sa iyo. Yung pagmamahal niya sa iyo. At yung capability niya na baguhin yung isang sitwasyon na nakakatakot at ipakita sa atin ang kanyang kagalingan. Kapatid, sa mga oras na ito, gusto kitang i-encourage na magtiwala ka sa Panginoon. At habang nagpupuri tayo, lubos yung pagtitiwala natin sa Kanya, iniaalay natin yung mga bagay na inaalala natin, isinusuko natin sa mga kamay niya, at hayaan natin siyang kumilos. Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Ialay natin sa Kanya ang mga concerns natin. At makita natin kung gaano siya kagaling. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon para purihin ka. Sa pagkakataon na itaas ang ngalan mo. Panginoong Hesus, naniniwala kami sa iyong kakayanan. At sa umagang ito po, pupurihin ka namin, sasambahin at hindi kami magdududa sa iyo dahil napakabuti mo sa amin at kayang-kaya mong baguhin ang mga pangit na sitwasyong nangyayari sa amin. Lord, hindi man namin alam ang inyong plano,
pero iniaalay po namin ang aming mga alalahanin at sa umaga pong ito, pupurihin po namin kayo at sasambahin ng buong puso at nagtitiwala na ikaw lamang aming Diyos ang makakasolusyon sa mga alalahanin namin at magbibigay sa amin ng isang magandang results sa mga bagay na kinakaharap po namin. Lord, we will worship you in this morning and we will continually praise your name because you deserve the highest praise. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na amen. kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kilan may di pa bababa.
sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim ng masumpungan ka sa dakong lihim. Kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan. Sa'yo lamang matatagpuan. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim ng masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim ng masumpungan ka sa dakong lihim. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim ng masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim ng masumpungan ka sa dakong lihim. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, isulat mo, ang sinasabi ng Amen, ang tapat at totoong saksi, ang pinagmulan ng mga nilikha ng Diyos. Alam ko ang mga gawa mo, hindi ka malamig ni mainit. Nais ko sanang ikaw ay malamig o kaya'y mainit. Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit man, iluluwa kita.
sapagkat sinasabi mo, mayaman ako, masagana, at wala nang kailangan pa. Hindi mo alam na ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag, at hubad. Kaya't pinapayuhan kita na bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy para yumaman ka, at ng puting kasuotan na maidadamit sa iyo upang hindi malantad ang nakahihiya mong kahubaran. At bumili ka rin ng gamot na pampahid sa iyong mga mata upang makakita ka. Sinasaway ko at dinidisiplina ang mga minamahal ko. Kaya magsikap ka at magsisi. Narito ako. Ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sino mang makinig sa aking tinig at magbubukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang nagtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang makasama ko sa aking trono, kung paanong nagtagumpay ako at umupo kasama ng aking ama sa kanyang trono. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isang mapagpalang araw ang pagbati ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo sa inyo pong lahat na kasama namin sa araw na to. Totoong napakabilis ng panahon, hindi lamang dahil sa 5 months na po tayong naka-community quarantine, kung hindi dahil nasa ikahuling church na po tayo na pag-uusapan out of 7 churches in Asia Minor na atin pong pinag-aaralan sa series natin ngayong taon na to. Ito po yung, I'm talking about the 7 churches na binigyan po ng sulat ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Revelation na atin pong sinimulang pag-usapan maraming buwan na ang nakakaraan. So today po ay nasa huling church na po tayo at ito po ang iglesia ng Laodicea. Meron po akong minsang narinig na pastor na nagsabi siya na kung siya daw po ay tatanungin kung ano ba sa tingin niya ang mensahe ng Panginoong Hesukristo sa modern churches sa mga panahong ito, ano daw po kaya yon? At sabi niya, ang sagot niya, sa palagay niya, ang mensahe ng Panginoong Hesukristo sa modern churches sa panahon natin ay ang same, ang kapareho ring mensahe na ibinigay niya sa 7 churches sa Asia noong isinulat ang book ng Revelation. At bakit niya nasabi yon? Ito'y dahil sa ito na yung huling mga sulat na ibinigay ng Panginoon para sa church at kung ano man ang naging paratang, paalala at mensahe ng Panginoong Jesus sa 7 churches sa Revelation ay maaring yun din ang kaparehong paratang, paalala at mensahe ng Panginoon para sa atin ngayon. Kung atin pong isa-summarize ang mensahe para sa iglesia ng Laodicea, ito po ay maaari nating makuha o makita doon sa katagang, hindi ka malamig ni mainit. Nais ko sanang ikaw ay malamig o kaya'y mainit. Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig, hindi mainit, iluluwa kita. So sa umagang ito, sa araw na ito, atin pong himay-himayin ang pagsulat ng Panginoon sa Laodicea. Importanteng simulan natin ang ating pong talakayan, ang ating pong mensahe sa araw na ito sa pamamagitan ng pagtalakay doon sa historical at geographical context ng sulat para maging mas tama po ang ating pagkakaintindi at yung pakahulugan natin doon sa bawat letra, bawat word na nakapaloob po doon sa sulat ng Panginoon sa Laodicea. So ang Laodicea po ay matatagpuan sa Lydia, na later on ay naging part ng Roman province na ang tawag ay Phrygia. At ngayon, sa atin pong panahon, ito po'y matatagpuan sa Turkey. Ang Laodicea po ay kinoconsider na isang mayaman na city, na lungsod, noon during the Roman period. At ito po'y matatagpuan sa major trade routes. Ito po'y daanan ng mga negosyo o ng mga tao na nagnenegosyo dahil ito po'y nasa ang kanyang lugar
Napapaligiran siya ng iba't ibang city at siya po'y daanan. So, ruta po siya ng kalakalan. At connected dito sa mga importanteng cities na katulad ng Ephesus, Smyrna at Sardis na atin pong narinig na at napag-usapan sa mga nakaraang buwan na tinatalakay natin ng series na ito. Ang Laodicea rin po ang sentro ng paggawaan ng tela at banking industry. At dahil po dito, according to history, ang Laodicea nga ay kinoconsider na mayaman at maunlad na lungsod nung panahon nila. So, kapag inisip po natin ang Laodicea, we can think of it as our Makati Business District sa mga panahon natin ngayon sa Metro Manila or sa buong Pilipinas, no? Now, when we think of Makati, alam kagad natin na nandyan yung komersyo, andyan yung mga businesses, nandyan yung mga main branches ng mga corporations, lalo na yung malalaki dito sa buong bansa. So, Laodicea was like our Makati ngayon, or BGC, Bonifacio Global. At saka sa US naman, ito ay kinoconsider na Beverly Hills o Scarsdale ng New York. So, ang Laodicea rin po ay pinanggagalingan ng tatlo na parang mga chief na products nila na ini-export nila. Ito po yung bumubuhay sa kanila. Ang ginto, ang tela, at ang eye salve o eye ointment. Yung panggamot po pampahid po sa mata, na panggamot ng mga may sakit sa mata. At according ulit sa history, yung mga tao na, even yung mga taong nakatira sa malayang lugar, they travel to Laodicea just to buy, para bumili ng eye ointment na binabanggit po natin ngayon at binanggit po ng Panginoon sa kanyang sulat. Ang iglesia naman po ng Laodicea, kung ating titingnan, ma-expect na natin na ito ay isang mayaman na church din. Ang gawain at church po na nasa Laodicea ay sinimulan o plinant, in-establish ni Epaphras. So kung natatandaan po ninyo si Epaphras, siya po ay isang, kung tama pong gamitin ng word na disipulo ni Pablo, ni Paul. Siya po'y kasama ni Paul noon sa church planting. At si Epaphras po ang nagplant ng church sa Colossae, yung church sa Colossians. At dahil magkatabi lang ang Colossians at ang Laodicea, yun po ang naging assumption ng mga nag-aaral ng Biblia, ng history, na maaring siya ang nagtatag ng iglesia sa Colossae at sa Laodicea. At sa simula po ng kanilang church life, majority po ng kanilang congregation ay mga Hudyo. Ngunit habang lumalaki ang Kristyanismo, lumalawak ito ng sakop at dumadami ang nagiging Christian ng panahon na yon, eventually ang Laodicean church ay naging members ito ay naging mga Gentile Christians na. At panghuli, ang mga sulat sa 7 churches sa aklat ng Revelation na isinulat ni Apostle John, ito'y nangyari at naisulat noong panahon na ang emperor, ang naghahari sa Rome nung panahon na yun na sumasakop sa kanila, ay ang emperor na ang pangalan ay Domitian. So si Emperor Domitian noong AD 81 to 96, siya po ay siya yung kinikilala o isinulat according to history na nagpatapon kay Apostle John sa Patmos Island. So nung panahon na yun po, wala nang natitira pang original na apostles ni Jesus Christ. Lahat sila namatay na, pinatay na, at ang naiwan na lamang po ay si John. Pero hindi siya napatay. Ang ginawa po ng emperor, siya po itinapon sa Patmos Island, kung saan doon po niya isinulat ang aklat ng Revelation. At kasama nga po doon ang sulat sa 7 na churches. So si Domitian po ay isang malupit na emperor, at siya'y malupit at nagpaparusa ng mga churches at ng mga Kristiyano noong panahon na yon, dahil sila po hindi sumusunod sa polisiya ng gobyerno ng Rome, kung saan sila ay ine-expect na mag-offer sa mga Roman gods, yung mga Diyos-Diyosa ng Romano, at mag-commit ng kanilang loyalty sa Roman Empire. Mahalaga pong banggitin ang lahat ng aking sinabi sa kanina. Pasensya na po kayo, I started with history. Pero importante po na banggitin ko sila bago natin simulang tingnan yung mismong verses. Kasi, according po sa mga historians, ang posibleng reason kung bakit mabigat
ang paratang ng Panginoong Hesukristo sa kanyang sulat sa church sa Laodicea. At mabigat po yung language na ginamit doon. Yung iluluwa kita, hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka. Ang reason po dito ay dahil sa out of the 7 churches, sa 7 churches sa Asia na sinulatan ng Panginoong Hesukristo, ang Laodicean Church ang siyang hindi na panindigan ang kanilang pananampalataya, bagkus sila po'y nag-compromise sa mga policies ng emperor o ng Rome para sila makapagpatuloy ng kanilang mga negosyo, ng kanilang mga businesses, at para hindi sila magulo ang kanilang buhay at hindi nila ma-experience ang persecution. At syempre, ang dulo nun, para hindi magalaw ang kanilang mga kayamanan. Sa madaling salita, mas inuna ng mga Laodicean Christians ng church sa Laodicea ang kanilang sariling kabuhayan, ang kanilang comfort sa buhay, ang kanilang mga kayamanan, kesa sa kanilang commitment sa Panginoong Hesukristo na siyang totoong head ng church, ng bawat church na nai-establish at tagapagligtas nating lahat. Ngayon naman ay puntahan na natin yung mismong text, meaning yung mismong verses, Revelation 3:14-22. At tingnan natin kung isa-isahin po natin yung mga punto na pwede nating matutunan sa atin pong pag-aaral. Unahin natin ang verse 15, yung first part. Ang sabi po doon, alam ko ang mga gawa mo. Tulad po ng mga naunang sulat ng Panginoon, lagi po niyang sinisimulan ito dun sa katagang, alam ko ang mga gawa mo. O in English, I know your deeds. Alam ko yung inyong mga gawa. Ano pong mensahe nito para sa Laodicea at para sa atin ngayon sa AGMC at sa lahat ng nakikinig ng mga Christians? Alam ng Diyos ang lahat ng ating gawa. Alam niya ang lahat ng bagay. Walang pwedeng malingid sa kanyang mata, walang pwedeng malingid sa kanyang karunungan, sa kanyang kaalaman, sa kanyang isipan. Mabuti o masama man ang ating sitwasyon, ang ating kalagayan, ang ating mga ginagawa at ang kondisyon ng ating puso, alam lahat yan ng Panginoon. At ito po, pwede nating tanggapin ito sa dalawang paraan. Pwede nating tanggapin yung kataga na alam ko ang iyong mga gawa by thinking na ito ay isa or viewing it as a promise. At sa kabilang banda, pwede rin naman nating tanggapin ito bilang isang warning o babala. So, isa-isahin natin. Bakit promise? Ito po ay magiging isang pangako para sa isang tao na patuloy na lumalakad na may katwiran sa harapan ng Panginoon, na yung kondisyon ng puso niya ay laging tama at ito ay laging nakakonekta sa Espiritu ng Panginoon at tama ang kanyang mga gawa sa buhay. Isang pangako na kung ikaw man ay nahihirapan sa buhay na to, may mga struggles ka, may mga kahinaan ka, may mga pagkukulang ka, pero nagpapatuloy ka sa iyong relasyon at pagmamahal sa Panginoon. At ikaw ay makarinig na sabihan ka ng Panginoon na alam ko ang mga gawa mo. It will bring comfort, peace of mind, joy, and hope sa'yo. Dahil alam mo na hindi nalilingid sa mata ng Panginoon yung mga pagpupugay mo, yung mga pagpapagal mo, yung mga sakripisyo mo para sa Panginoon, yung sinasantabi mo minsan yung sarili mong kalooban para unahin ang kalooban ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang lahat ng yan. At darating ang panahon na papalitan niya ito ng joy, yung ating mga pighati ay papalitan ng joy, yung ating mga agam-agam ay papalitan niya ng kasiguraduhan, ng assurance, at yung ating mga paghihirap ay papalitan niya ng rewards. So ito ay pwedeng tanggapin bilang isang pangako. Sa kabilang banda naman, kung tayo ay gumagawa ng hindi tama, ang ating buhay ay hindi tama, hindi righteous sa harapan ng Panginoon, at tayo hindi sumusunod sa Kanya, at hindi natin priority ang Diyos sa ating buhay, ito ay pwede nating tanggapin bilang isang babala o warning. Na ang ibig sabihin ay, kung mali ang ginagawa mo ngayon, balang araw may consequence ang iyong mga gawa at hindi magiging mabuti ito para sa iyo. May disiplina na darating galing sa Panginoon at ito ay maaring paghirapan mo o mahihirapan ka sa buhay because of that discipline na manggagaling sa Panginoon. So, ang mensahe ng Panginoon sa Laodicea noon, alam ko ang mga gawa mo.
At sa atin po, AGMC, at sa ating mga nakikinig sa araw na to, ang mensahe po ng Panginoon sa iyo at sa akin, alam ko ang iyong gawa. So ang tanong ko po sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, ano ang value, ano ang halaga, ano ang dating sa iyo at sa akin ng kataganang Panginoon na alam ko ang gawa mo? Kung sinasabi niya sa iyo ngayon na alam ko ang gawa mo, ito ba'y isang pangako para sa iyo dahil alam mong tama ang buhay mo sa harapan ng Panginoon? O ito ay isang babala, isang warning dahil alam mo na merong mali sa buhay mo at meron kang kailangang gawin para ito maitama? Puntahan po natin ang kasunod ng verse 15. Hindi ka malamig ni mainit. Nais ko sanang ikaw ay malamig o kaya'y mainit. Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit man, iluluwa kita. Ito po ang pinakaparatang ng Panginoong Hesus sa Laodicea. At ito yung bagay na against talaga siya, against dun sa church. At ito rin po ay isa sa mga misunderstood passages, verses sa Biblia. Pero ang kagandahan po, kung dahil tayo po ay nag-aral na kanina, pinasadahan natin yung mga historical facts and context, so medyo mas maiintindihan natin ngayon kung anong ibig sabihin ng Panginoon doon sa mabuti pa yung malamig ka at o kaya mainit ka kesa nasa gitna or maligamgam. Kasi marami po ang nagtuturo at marami ang nag-iisip na pag sinabi mong mainit, ibig sabihin on fire ka sa Panginoon, talagang hot na hot ka sa Lord. So gusto ng Lord yon. Pero yung kabilang banda, cold, bakit gusto ng Diyos ang cold? Bakit okay lang sa Kanya? Ibig ba sabihin nun, mas mabuti pa yung hindi ka Christian, kaysa Christian ka nga, pero maligamgam na Christian naman. So, at itama po natin ang ating pagkakaintindi at alamin ko ano talagang ibig sabihin. Bakit sinabi ng Panginoon ang mainit at ang malamig na tubig, ang maligamgam at bakit ito iluluwa? Napakaganda po ng language ng ginamit ng Panginoon dahil kung atin pong iisipin at malalaman natin na yung lengguwahe na ginamit ng Panginoon at yung eksaktong metaphor na kanya pong ginamit para ipahatid ang kanyang mensahe sa Laodicea, ito po'y galing doon sa eksaktong nararanasan nila sa kanilang bayan nung panahon na iyon. So, ang Laodicean church po ay nakalagay sa mataas na lugar. Nakapanood po ako ng video nung ako yung nag-aaral, nagre-research about Laodicea at nakita ko po kung nasaan siya mismo. Ito po ay nasa ibabaw ng parang maliit na bundok, parang hill, mataas na lugar. At dun po, pwede natin siyang ikumpara siguro sa Antipolo, kung familiar kayo, na overlooking, na nasa mataas na lugar at kita mo yung nasa baba, yung Metro Manila. At ganun din ang Baguio, ito'y mataas na lugar. At ang mga lugar na yan, kapag mataas, laging may problema pagdating sa supply ng tubig. At hindi po naiiba ang Laodicea. Dahil siya po ay nasa mataas na lugar, wala siyang supply ng tubig na sarili niya at wala siyang maiinom at magagamit doon sa kanyang lugar. So, tingnan po natin kung ano yung naging sistema nila noon. Doon po sa north na part ng kanilang lugar, ng kanilang bayan, matatagpuan ng isang city na ang tawag ay Hierapolis. Ang Hierapolis po ay isang lugar kung saan makakakita ka ng napakaraming hot spring. Hot spring, so may isip kagad natin dyan, Laguna, Los Baños. Maraming natural na body of water na spring at mainit. At alam po natin na ang mainit na tubig ay ginagamit sa mga inuming katulad ng kape, ng tsaa, at iba pang inumin na bagay po sa mainit na hindi mo ma-appreciate ang lasa kung ito ay hindi mainit. Although sa panahon natin ngayon may iced coffee, may iced tea. Pero noon ho walang ganyan eh. Walang yelo dati. So, ang mainit or malamig, yun ang iniinom nila. Nung panahon na yon, kailangan nila ng mainit na tubig at ito ay kinukuha ng gagaling sa mga hot spring. Ano pa? Ang hot spring din po ay ginagamit ng tao para sa healing ng ang katawan or medicinal value. Maski naman ho sa panahon natin ngayon na ang mga hot spring, pinupuntahan niya ng mga tao, ng mga matatanda, ng mga may problema sa baga or sa kanyang katawan, na kailangan niya siguro ng, I'm not sure about the lungs, no? Pero, yung
pinupuntahan yan para maging masarap yung pakiramdam mo at mawala yung mga lamig-lamig sa katawan. Kaya madalas nating naririnig, papuntahin si lolo, si lola, pababa rin sila sa hot spring kasi doon pwedeng gumanda ang pakiramdam at umayos yung kanilang mga pakiramdam. May kagalingan, in short, na dala-dala ang hot spring. Sa south naman, sa bandang baba naman po ng Laodicea, matatagpuan ang Colossae, kung nasaan yung Colossian Church. Ang Colossae naman po na city, kabaliktaran ng Hierapolis. Doon naman nakikita ang mga cold spring, mga malamig na tubig, spring pero malamig ang tubig, hindi mainit. At ito naman po ang source nila ng malamig na tubig na masarap naman ding inumin kapag mainit ang panahon at refreshing sa katawan. So si Laodicea, napapagitnaan ng hot spring at ng cold spring, pero siya mismo, wala siyang water supply, wala siyang mga spring, kung kaya't kailangan niyang humingi at makikuha ng tubig sa ibang lugar. At dahil alam natin na ang Laodicea ay mayaman, according to history, kinaya niya ng kanyang yaman na magpagawa ng sarili niyang water system, kung saan naglagay sila ng 6 na aqueducts at ng mahahabang pipelines mula sa Hierapolis papunta sa kanilang bayan. So, 6 na aqueducts yan at doon sa pipeline, doon dumadaan ang tubig. Ang problema lang po, ang layo ng Hierapolis sa Laodicea ay 6 miles. So, aalis ang tubig, manggagaling ang tubig ng mainit, hot spring, sa Hierapolis. Ito'y magta-travel sa pipeline. Ngunit by the time na siya ay dumating sa Laodicea, maligamgam na po ang tubig. Hindi na siya mainit. Pero hindi rin naman siya malamig na katulad na nanggaling sa cold spring. Maligamgam. At sa panahon po nila noon, dahil wala pa namang mataas na technology, ang mga tubig po ay natural. Kung kaya ang maligamgam na lasa ng tubig ay hindi masarap dahil sa mga minerals na taglay nito. At dahil po dito, according ulit sa research at history, ang mga Laodicean ay nagrereklamo sa kanilang tubig. Tubig nila na hindi mainit, hindi malamig, kundi maligamgam. At ang kanilang tubig na maligamgam ay hindi nila na-appreciate at ito ay masarap na iluwa dahil hindi siya masarap sa panlasa. Hindi lang po yun. Ang tubig na maligamgam ay dahil hindi na siya mainit, wala na po siyang medicinal value. Hindi na siya pwedeng gamitin pa para mag-heal ng katawan. At hindi rin naman siya malamig para ito ay magbigay ng refreshment sa pagod na katawan. Kung kaya, ngayong naintindihan na po natin, malalaman natin, ma-appreciate natin ngayon kung bakit sinabi ng Panginoon na hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, iluluwa kita. Dahil ginagamit ng Panginoon ang kanilang problema sa tubig para nila maintindihan kung ano yung damdamin ng Panginoong Jesucristo sa kanila at kung ano yung judgment, yung pagtingin ng Panginoon sa kanilang sitwasyon at sa kanilang kalalagayan nung panahon na iyon. Ang mga gawa nila inihalin tulad ng Panginoon sa maligamgam na tubig. Hindi ito malamig. Hindi ito refreshing, hindi ito masarap inumin, pero hindi rin naman ito mainit, hindi ito galing sa hot spring, walang medicinal na value, hindi nakapanggagamot ng sakit, at hindi rin masarap na inumin. Sa panlasa ni Jesus, ang mga gawa ng Laodicean Church ay maihahalin tulad sa maligamgam na tubig, pangit sa panlasa, hindi masarap, at mas mabuti pang iluwa. So ang tanong po sa atin ngayon, yun ang mensahe ng Panginoon sa kanila. Kung ito rin ang mensahe ng Panginoon sa atin, Amazing Grace, at sa lahat ng nakikinig. Ang tanong po sa atin ngayon, paano i-judge ng Panginoon ang ating mga gawa at ang ating buhay? Ito kaya ay parang malamig na tubig na makakapawi ng uhaw o pagod? O para itong mainit na tubig na nakakatulong sa iba na magdulot ng healing sa mga may sakit at naguguluhan at gusto nang mag-give up? Paano i-judge ng Panginoon ang buhay mo? Ikaw ba'y mainit? Ikaw ba'y malamig? O ikaw ay maligamgam? So, kamusta ang buhay mo ngayon?
Kamusta ang buhay mo ngayong pandemic, ngayong hindi ka nakakalabas at ang buhay mo halos umiikot na lamang sa internet at sa social media. At doon mo na lamang nilalabas ang iyong mga gustong sabihin at yung mga nasa isip at nasa puso mo. Kamusta ang salita mo sa social media? Ang salita mo ba at ang presence mo sa social media ay parang malamig na tubig na refreshing sa pakiramdam kapag nagbabasa ang ibang tao tungkol sa mga sinusulat mo? Kapag sila ba'y nagbabasa ng mga post mo, ng mga video mo, ng mga vlogs mo, at ng mga opinion mo, ito ba'y parang malamig na tubig na nakakapawi ng pagod, yung lito ng mga tao at yung problema nila sa kanilang buhay ay nawawala ba at nababawasan sa pakiramdam kapag sila ay nagbabasa ng mga post mo at ng buhay mo? O parang mainit na tubig ba ang mga post mo, ang buhay mo sa social media, yung mga post, comments, and reactions mo na nagkukos ng healing sa mga sirang relationships, mga relasyon na sinira ng politika, mga relasyon na sinira ng devotion, ng sobrang devotion ng tao sa gobyerno at kay Duterte. O mga tao na sobrang galit naman sa presidente at sa kanyang administration na nais nilang ito ay bumagsak. Ito ba ay, tuwing ikaw ba ay nasa social media at naglalagay ng iyong mga post, ang iyong bang buhay at mga opinyon ay nag-heal ng mga relasyon o kasama ka sa mga nagpapasira lalo ng relasyon ng mga tao. Ang nakakalungkot po kung i-judge tayo ng Panginoon na ang buhay natin noon bagong pandemic at ngayong may pandemic at ngayong nasa social media tayo lahat. Ang buhay natin, ang gawa natin, ang salita natin ay kanya palang i-judge bilang maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig, kung hindi walang kwenta at ito hindi katanggap-tanggap sa kanyang panlasa. Kung ito'y maligamgam, nakakalungkot po ito dahil tayo'y mga Christian and supposedly tayo po ang mag-angat ng level ng diskurso sa ating pong presence sa social media at yung presence ay yung ating buhay sa araw-araw. Ngunit kung tayo i-judge na maligamgam, yan po ay sobrang nakakalungkot at yan po ay merong consequence sa ating buhay Kristiyano. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong magreklamo at hindi ko po sinasabi na huwag kayong maglagay ng inyong mga personal posts na negative at positive sa social media. Yan po ay karapatan ng bawat isa. Ngunit ang mahalaga tuwing tayo po ay nagsasalita at kung tayo po ay yung buhay po natin, dapat tayo po ay laging, ang purpose natin lagi ay para mapag-ayos ang mga bagay-bagay at makapagsalita tayo na may respeto sa bawat isa. We can always speak with kindness and respect to other people and their opinions. Pero ang pinakamaganda sa lahat, ang ating pong buhay at salita ay nagbibigay po ng healing, nagpapawi ng pagod, at nagpapaayos po ng pakiramdam ng mga tao sa ating paligid. At bakit naman po kaya sinabi ng Panginoon na maligamgam ang gawa ng taga-iglesia ng Laodicea? So ituloy po natin yung pagbabasa. Verse 17, sapagkat sinasabi mo, mayaman ako, masagana, wala nang kailangan pa. Hindi mo alam, ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag, at hubad. Yan po ang sagot ng Panginoon. Bakit niya nasabing maligamgam? Dahil ang Laodicean Church, ang mga Christian sa Laodicea ay mayayabang, mapagmataas, at napakataas ng kanilang tingin sa kanilang sarili. At inilayo na ang Panginoon sa loob ng iglesia. Sa buhay po natin, alam nating lahat na ang kayamanan at ang pagkakaroon ng comfortable life, madalas po ay deceiving. At madalas ito po ang nagtuturo sa atin na maging kampante sa buhay, maging, alam niyo, parang wala kang masyadong pakialam, wala kang pakialam sa mga naghihirap, basta ikaw okay ka, basta maayos yung negosyo mo, wala kang pakialam sa mga walang makain, you know. So, at ito, tinuturuan tayo maging independent kapag tayo po ay may kaya at tayo po ay may kayamanan. Ang sabi sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Hindi sinabi ng 1 Timothy na masama ang pera at masama ang maging mayaman. Hindi po yun ang judgment ng Panginoon. Pero ang masama ay yung mahalin mo ang pera, ang kayamanan at ang iyong mga ari-arian. At ito na ang maging sandigan mo, sandalan mo, pader mo na sinasandalan. At ito na yung nagiging pinakamahalaga para sa iyo
na mas mahalaga pa kaysa sa Diyos. At yan po ang naging pride ng Laodicean Church at ng mga Christians doon. Kaya ang sabi ng Panginoon, iniisip mo mayaman ka, masagana ka, wala ka ng kailangan pa. Hindi na Diyos ang pader na kanilang sinasandalan at source ng kanilang pangangailangan, kundi yung kanilang mga sariling yaman at kasaganaan. Kasi mga negosyante po ito eh. Itong mga members ng Laodicean Church, sila yung mga mayayaman na klase ng church. Ang babala ng Timothy sa paghahangad ng nayumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Kung kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang akin pong paalala sa inyo, kapag umaayos ang inyong buhay, kapag nag-i-improve ang inyong kalagayan at bumubuti ang inyong pinansyal lalo na nakalagayan sa buhay, mag-ingat ka. Baka yan ang maging dahilan ng iyong pagbagsak spiritually at i-judge ka ng Panginoon na napapabayaan mo na inyong sarili at ikaw ay maligamgam na Christian na. Kaya apply po natin to sa ating buhay ngayon. Although hindi ko po sinisisi ang Diyos sa pagkakaroon ng COVID-19 pandemic, pero ang Diyos po, ginamit niya at pwede niyang gamitin ang lahat ng sitwasyon, even this pandemic, para guluhin o i-shake ang ating stability, ang ating complacency, yung feeling natin na satisfied na tayo sa ating buhay, at yung self-reliance natin. Lahat po yun lahat po yun inuga ng Diyos. Lahat yun inuga ng pandemic. At ginamit ng Diyos ang sitwasyon natin para tayo ugain at ipaalala sa atin na kahit na anong yaman mo, kahit na anong ganda ng buhay mo, kaya kong alisin lahat yan. Dahil ako pa rin naman ang Diyos ang may-ari ng buong sanlibutan. Dahil sa pandemic na to, na-realize natin, marami ang naka-realize, kasama po siguro kayo at ako doon, na ang ating mga trabaho pala, nasabi ko na po to at uulitin ko ulit, na ang ating mga trabaho at ating mga negosyo, hindi yan secure. Kaya hindi mo siya pwedeng gawing pader na sasandalan mo, dahil pwede yan bumagsak anytime. Hindi pala sila pwedeng sandalan, hindi sila pwedeng gawing wall ng iyong buhay. Yung perang matagal mong inipon sa bangko, na akala mo ay gagamitin mo lang sa iyong pagtanda kapag ikaw ay magre-retire na. O kaya naman investment kapag may bago kang bibilhin o bagong negosyo. Hindi mo alam, ngayong pandemic, magagamit mo na pala ito. At unti-unti rin pala siyang mauubos hanggat hindi nililift ang quarantine at hindi tayo bumabalik sa ating dating kalagayan. At dahil nawala ang perang sinasandalan mo ngayong pandemic, natuto ka ngayong mag-pray. Maganda po yun para sa akin. Although, nakakatawa, pero maganda siya. In fact, meron po akong isang kilala na talagang diretso sinabi niya sa akin, alam mo, Orpa, dati nagsisimba ako pag linggo lang. Pero ngayon, every time na meron daw misa, lagi siyang nagmimisa kasi hindi po siya Christian. So, yun yung itinuro sa kanya ng pandemic na hindi pala pwede yung isang beses ka lang sa isang linggo nagpe-pray at naaalala mo lang ang Diyos, magsisimba ka tuwing linggo kasi yun yung nakasanayan mo. Dahil sa pandemic, na-realize niya, kailangan niya ang Diyos araw-araw. At kung kaya, nakikinig siya ng misa sa TV araw-araw at nagpe-pray siya ng several times a day dahil sa pandemic na ito. Natuto ka ngayong humingi ng tawad sa mga kasalanan mo. Natuto kang humingi ng tulong sa Diyos dahil na-realize mo, hindi mo pala kaya at hindi pwedeng sandalan ng lahat ng meron ka sa mundong ito. Ngayon, nawala ang kayabangan mo at natuto kang magpakumbaba sa Diyos. Dahil na-realize mo sa oras ng pandemic, pare-pareho na lang pala tayong lahat. Mayaman, mahirap, lahat tayo may takip ang mukha. Ang pinagkaiba na lang po ng mayaman at mahirap, siguro mas maganda yung quality ng nakatakip sa kanyang mukha at mas maganda yung design kesa doon sa walang perang pambili ng mahal. Pero pare-pareho na lang po tayo. Ang mga babae, hindi na kailangan magpayabangan sa lipstick. Bakit? Dahil lahat tayo pag lumabas, nakatakip rin naman ang ating mga mukha. It doesn't matter anymore kung ating damit ay branded o binili lang sa ukay-ukay. Anyway, lahat tayo nasa bahay lang naman. Unless ikaw ay lumalabas sa mga video katulad ito na talagang magdadamit ka ng maayos at magme-makeup ka na mas maayos kaysa sa dati. So, ito po ang mga itinuro sa atin ng pandemic at ginamit po ng Panginoon ang sitwasyon na to para tayo gisingin, para tayo yanigin, at para tayo turuan. At ang sinasabi ng Panginoon sa Laodicea, akala mo mayaman ka at wala kang kailangan.
Pero ang hindi mo alam, sa aking pananaw, ikaw ay aba, ikaw ay kawawa, ikaw ay dukha, ikaw ay bulag, at ikaw ay hubad. Sa ibang tao, tuwang-tuwa sila sa'yo, pinupuri ka nila, ikaw ay ina-idolize sila. Pero sa harapan ko, sabi ng Panginoon, hindi yan ang tingin ko sa'yo. Naaawa ako sa'yo dahil ikaw ay dukha, at ikaw ay bulag, at ikaw ay hubad. Ito ang tingin ng Panginoong Jesus sa atin. Kapag tayo po ay nagmamataas at tayo pinipilit nating mabuhay ng malayo sa Diyos na hindi at humihingi ng tulong, kundi sa atin lang mga sarili tayo umaasa. Kapag hindi tayo nagdedepende, yan po ang tingin ng Panginoon sa atin. Bulag, hubad, dukha, kawawa, aba. Ngunit hindi po ibig sabihin naman ito na yung mga mayayaman lamang ang kailangan na humingi ng tulong sa Diyos o ang sinasaway ng Panginoon dito sa kanyang sulat. Naniniwala po ako na ang punto ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga sinabi at ang kanyang disgusto, yung disgust niya sa Laodicean Church, hindi yung kanilang yaman mismo, kung hindi yung attitude ng pagmamataas at pagdedepende sa sariling kakayanan, instead na magdepende sa Diyos. So, it doesn't matter kung mayaman o mahirap. Kung ikaw ay nagdedepende sa sarili mo, yun ang tingin sa iyo ng Diyos. Bulag, hubad, dukha, kawawa, aba. So, ang iiwan ko po sa inyong tanong dito sa verse na to, ito rin kaya ang tingin sa iyo ng Diyos. Ito rin kaya ang tingin sa iyo ng Panginoong Hesukristo. Maligamgam at aba, kawawa, dukha, bulag, hubad. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, at masarap kang iluwa dahil hindi ka masarap sa panlasa. Ano naman ang solusyon ng Panginoong Hesukristo para sa mga maligamgam na church? Balikan po natin yung produkto nila. Nabanggit ko po ito kanina at ginamit po ito ng Panginoon sa kanyang solusyon. Naalala po ninyo yung 3 produkto na nanggagaling sa Laodicea? Ang gold, ang tela, ang eye ointment o salve. At ito rin po ang ginamit ng Panginoon na illustration para sa solusyon. Basahin po natin ang verse 18. Kaya't pinapayuhan kita na bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy para yumaman ka, at puting kasuotan na maidadamit sa iyo upang hindi malantad ang nakahihiya mong kahubaran. At bumili ka rin ng gamot na pampahid sa iyong mga mata upang makakita ka. Mahilig rin lang silang mag-trade o magbenta at mga negosyante sila. So, ginamit ng Panginoon ang term na bumili. Hindi po ibig sabihin ito na atin pong bibilhin sa Panginoon yung mga kailangan natin at kailangan nating bayaran. Hindi po ganon. Pero ginamit po ng Panginoon sa kanyang sulat ang word na bumili. Dahil sila po yung mga negosyante at sila yung mahilig pong magkalakal sa isa't isa. Magnegosyo, mag-business. So, ang sabi ng Panginoon, mahilig rin lang sila magnegosyo, pues sa akin kayo bumili ng ginto. Skala ninyo, mayaman kayo, pero hindi yun ang tingin ko sa inyo. Gusto ninyong maging mayaman sa harapan ko, sa akin kayo kumuha ng ginto. Bakit? Kasi ang ginto ng Panginoon, ang yaman na ibibigay ng Panginoon sa atin, ay hindi na nabubulok, hindi na nanakaw, hindi inuuod, hindi nawawala ng value pagdating ng panahon. Hindi katulad ng ating mga yaman na ito'y pwedeng nakawin, na ito'y pwedeng mawala sa isang iglap, na ito'y hindi pwedeng sandalan. Ang yaman, ang gold na nanggagaling sa Panginoon, sabi niya, ay ginto na dinalisay sa apoy. It's pure. Walang halong kahit na konting impurity dito. At sabi rin ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng damit. Bakit? Kasi textile, di ba? Ang kanila pong produkto sa Laodicea ay nagpo-produce po sila ng mga tela. So, ang sabi ng Panginoon, kala ninyo mayaman na kayo dahil sa mga damit ninyo. Hindi yan ang pamantayan ko sa isang magandang produkto. Bumili kayo sa akin ng damit. Dahil yung damit na ibibigay ko sa iyo, ito'y puti, ito'y dalisay, ito'y totoo, ito ay walang halong dumi, at ito ay pure. At hindi lang yon, malinis na damit na magbabalot sa kanilang nakedness, sa kanilang kahubaran, sa kanilang pagiging nakakahiyang hubad. Ang damit na ibibigay sa atin ng Panginoon, tatanggalin niya lahat ng ating nakakahiyang klase ng buhay. Tatanggalin niya ating mga nakaraan na nakakahiya at babalutin niya tayo ng puting damit na dalisay sa kanyang harapan. And last but not the least,
ang solusyon ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng eye salve, na eye ointment. Again, ito po ay produkto na kilala sa Laodicea. So, ang sabi niya, yung produkto ninyo, pinagmamalaki nyo yan. Akala ninyo kayo lang ang may ganyan. At akala ninyo yan na nakakapagpagamot ng mata. Pero ang hindi ninyo alam, meron akong better na gamot para sa mata. Para sa mata ng inyong mga spirito na blinded by your own sin and blinded by your own unrighteousness. At ang aking ointment, sabi ng Panginoon, ang makakapagtanggal ng spiritual na blindness. Mga kapatid, ang totoong worth at yaman ng isang tao ay hindi nakukuha sa pera at ari-arian. Hindi ka mas mabuting tao kapag mas mayaman ka. Hindi ito nakukuha sa ginto, sa damit na suot-suot mo, branded man yan o hindi. At hindi mo mapagmamalaki yung mga health insurance mo at yung mga vitamins na iniinom mo. Dahil lahat yan ay baliwala sa harapan ng Panginoon. Ang totoong yaman natin ay yung ginto, yung damit, at yung spiritual awakening na nanggagaling sa Panginoon. So kapatid, huwag kang mainggit dun sa mga post sa kanilang mga social media accounts na nagpapakita ng yaman nila, mga bagong biling gamit, bagong renovate na bahay, bagong kotse, mga bagong gadgets, mga bisikletang Hermes, at ang tatak, at mga pagkain pang fine dining. Tapos sa caption nakalagay, blessing ni Lord. Tapos iniisip mo, ikaw na nakakita, Panginoon, bakit ganun? Faithful naman ako sa'yo, pero wala akong yaman na katulad nila. Bakit hanggang ngayon mahirap pa rin ako? Kapatid, huwag kang mainggit sa mga nagpo-post ng ganun. Tandaan mo, hindi lahat ng yaman, hindi lahat ng material na bagay na meron tayo ay patunay na pinagpapala nga tayo ng Diyos. Hindi patunay ng pagpapala ng Diyos yung mga material na pagpapala. Marami dyan ang mayayaman pero drug push at mga drug lords. Marami dyan mayaman pero mga gun runner yan at mga terorista. At marami dyan mayaman pero corrupt na public official at nakaw lang pala ang kanilang yaman. At marami ding Christians ang mayaman pero ang buhay nila ay hindi tama sa harapan ng Panginoon. At priority nila ang kanilang mga business at priority nila ang magpayaman kesa lumapit sa Diyos at tumulong sa gawain ng Panginoon sa mga local churches. Ang gusto ni Jesus sa kasaganaan at sa kahirapan, sa tag-ani at sa tagtuyot, nagtitiwala tayo sa Diyos sa lahat ng ating pangangailangan at sa lahat ng ating nais na mangyari sa buhay. Malinis na buhay na pleasing sa kanyang mga mata, tumutulong ka sa ibang tao dahil sabi niya, isa sa greatest command niya, love your neighbor as you love yourself. Nawa mga kapatid, ang maging prayer natin ay tulad ng prayer sa Proverbs 30 verses 8 and 9. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. At baka naman kung maghirap ako ay matuto ako magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Gusto ko lang po i-share mula po nung ako ay nag-decide na maging full-time employee ng Amazing Grace World Mission Foundation noong 2008 at nung ako po ay naging full-time pastor ng Amazing Grace Mission Church noong 2014. Ito na po yung naging verse ko, life verse ko. Yung verse na, Panginoon, sapat lang na biyaya ang kailangan ko. Na yung pamilya ko lang sa araw-araw ay may makain. Na makapag-aral lang ang aking mga anak, pero hindi mo ako kailangan payamanin. At dahil hindi yun yung gusto ko sa buhay. At hindi rin naman, pero Panginoon, wag mo rin naman ako paghirapin na magsasuffer yung aking pamilya dahil sa aking ministry. At sana ito rin ang desire ng ating puso, ito rin ang laman ng ating mga puso, at ito rin yung ating panalangin sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Pumunta naman po tayo sa verse 19. Patapos na po tayo. Sinasaway ko at dinidisiplina ang mga minamahal ko. Kaya magsikap ka at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sino mang makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. So panghuli na punto po, ano ang pangako ni Kristo ng Panginoong Jesus sa iglesia ng Laodicea na maari din pong pangako niya sa iyo at sa akin at sa ating mga local
churches. Una ay ang pagmamahal. Pagmamahal para sa kanyang bride. Pagmamahal para sa kanyang church. At dahil sa pagmamahal ni Kristo sa kanyang bride, sa kanyang church, sinasaway niya tayo at dinidisiplina. Makikita po natin yung sense na yun dun sa kanyang pagkakasabi na ang sinusuway ko at dinidisiplina yung mga mahal ko. Kasi kung hindi niya tayo mahal, hindi niya tayo pakikialaman. Bahala kayo sa buhay niyo kung anong gusto niyo mangyari. Kahit mapunta kayo lahat sa kapahamakan, bahala kayo. Hindi ko kayo papakialaman. Hindi po ganon ang Panginoon at hindi ganon ang kanyang pagmamahal. Kung hindi niya tayo mahal, wala siyang pakialam at kahit ano pa ang kahinatnan na ating buhay ay hindi siya kikilos para tayo tulungan at turuan. Alam na alam po yan ng mga magulang. Kung may mga magulang po na naririto ngayon sa oras na to. Alam po ninyo yan. Alam nating lahat yan. Na kung magulang ka, nagmamahal ka sa iyong mga anak at nakikita mo na merong maling nangyayari sa iyong anak at merong ugali na kailangan baguhin o ayusin at merong mga priorities na misplaced at mali. Ang magulang makikialam at ito ay magpapayo at ito ay magdidisiplina kung kailangan talagang disiplinahin. At yung disiplina na yon, hindi dahil sa gusto mong mapahamak ang anak mo, kundi nais mo na maging mapabuti ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kalagayan, at maging mas maayos ang kanyang buhay. So, ang purpose po ng disiplina ay laging para sa improvement at ikabubuti ng disiplina, ng dinidisiplina. Nais ko pong magtapos sa isang familiar na passage at ito po yung ikahuli, verse 20, na alam ko pong familiar tayong lahat. Narito ako'y kumakatok sa may pintuan. Nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sino mang makinig sa akin, tinig, magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang passage na to, madalas rin po natin ginagamit bilang pangako sa mga pag tayo po'y nag-evangelize, nag-share ng gospel. Pero ang totoo po nun, ang passage na ito, ang pangakong ito, binigay po sa mga Christians. Ito po ay sulat ng Panginoon sa Laodicean Church, Christian Church, at ito po ay para sa iyo at sa akin na parte po ng Christian Church din at mga Kristiyano din. Imaginein po natin to para mas ma-imagine natin. Isang Christian church, nagpe-praise and worship sila, nagpe-fellowship sila, nagba-Bible study sila, at nakikinig sila sa sermon ng kanilang pastor. Pero nasa ng Panginoon? Nasa labas ng pintuan. Pinagsarhan ng church ng pinto ang Panginoon at siya'y nakatayo sa labas at siya ay kumakatok. Ang weird ho, di ba? Naturing ang Christian church, pero yung head ng church, nasa labas ng pintuan, pinagsarahan at hindi pinapasok. Tinatawag na Christian church, pero yung totoong may-ari at head ng church ay hindi kasali sa kanilang mga gawain at hindi kasama sa kanilang mga priorities at programa. Nasa labas ng pintuan. Ibig sabihin, para kay Kristo, ang purpose ng gathering, pero si Christ wala sa mismong gathering. Hindi siya kasali at pinabayaang tumayo lang sa labas ng pintuan. You can sense the heart of Jesus, the love of Jesus in this passage. The love of Jesus as the lover of our soul and as the groom of the bride, the church. Ang pangako niya, nandito ako sa labas ng pinto, kumakatok ako, hindi ako umaalis, kahit na iniwan niyo na ako, pinagsaraduhan niyo ako at hindi niyo ako sinasama sa inyong mga gawain, andito pa rin ako sa labas, kumakatok pa rin ako sa pintuan, magsusugat na ang kamay ko, pero hindi ako umaalis dito, hindi ako titigil ng kakakatok. Hihintayin kong pagbuksan niyo ako at papasukin at gawin niyo muli akong head ng inyong church. I-apply din po natin to sa ating mga individual na buhay. Sinasabi mong Christian ka, pero nabubuhay ka ng malayo sa Panginoong Jesus. Hindi kasama ang Panginoon sa mga desisyon mo, sa mga plano mo. Hindi ka nakikipag-usap sa Panginoon, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nakikinig sa Kanya, hindi ka nagbabasa ng Kanyang salita. Ayaw mong malaman kung anong mensahe niya sa love letter niya para sa'yo. Wala kang oras para sa Kanya. Christian ka, pero wala si Christ sa buhay mo. Ano ang pangako ni Jesus sa'yo? Nakatayo siya sa labas ng pinto ng buhay mo. Ang tagal na niya doon, katok siya ng katok. Hindi siya nangangawit, hindi siya nagsasawa, hindi siya titigil.
Katok siya ng katok at kakatok siya ng kakatok hanggang pagbuksan mo siya ng pintuan ng buhay mo at pabayaan mong siya muli ang maghari nito. Pag pinagbuksan mo siya, papasok siya, yun ang kanyang pangako. At magde-date kayo, magdi-dinner kayo, magfe-fellowship kayo, kakain kayo ng magkasalo. What a beautiful promise and an expression of great love from the author of love himself. Ang ating pong lover, ang lover ng ating mga souls. Mga kapatid, as we end today, nais ko kayong anyayahan na balikan, pag-isipan po yung mga narinig ninyong mensahe sa oras na to. At habang nagre-reflect kayo, nag-analyze, nag-introspect ng buhay, nais ko po sana na tayo sumabay sa isang song na ang tawag po ay Banal na Tahanan. At ito po sana yung maging response natin sa ating narinig na mensahe at challenge. At pagbulay-bulayan po natin ang mensahe ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng awitin na ito. Shall we all sing Banal na Tahanan? Panginoon, napapasalamat po kami dahil lahat ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, alam po namin ay Diyos pa rin pa kayo. Hindi kayo titigil sa inyong pagmamahal sa amin. Hindi kayo titigil sa pagiging sovereign sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa panahon na ito na ngayong gabi ay patuloy namin maaaring ihandog sa inyo ang aming pag-awit. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan ng kaniika, sa'yo ay tumisa, sa'yo ay tumisa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo,
Panginoong Diyos, dakila ang iyong pangalan. Mabuti ka noon, ngayon at magpakailanman. Salamat o Diyos sa aming narinig na mensahe sa araw na ito. Masakit marinig ang katotohanan, pero tinatanggap namin na may pagpapakumbaba ang iyong pagsusuway sa amin at pagpapaalala. Humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming kayabangan, at pag-aakalang pwede kami magdepende sa aming mga sarili para sa lahat ng aming mga pangangailangan, maging ito man ay sa spiritual, pisikal, o material na pangangailangan. Patawarin mo kami kung hindi na ikaw ang nasusunod sa aming buhay at isinintabi ka namin sa aming mga desisyon at gawain. Forgive us, O Lord, from our unrighteousness, and cleanse us from all our sins and self-righteousness. Lumalapit kami muli sa iyo para humingi ng gintong pinadalisay ng apoy para maging totoong yumaman kami sa inyong mata, O Diyos. Damitan mo kami ng puting damit upang matakpan ang aming nakakahiyang kahubaran at bigyan mo rin kami ng pampahid ng aming mga spiritual na mata upang mamulat ito at mapagaling sa aming spiritual na blindness. Binubuksan namin muli ang aming puso. Pumasok ka, Panginoon, at muling maghari sa aming mga buhay, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samo at dalangin, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Aming Ama, itinataas po namin sa inyo ang aming iglesia, Amazing Grace Mission Church of San Mateo, at ang aming foundation. Tinuruan ninyo kaming lumapit sa inyo para sa aming mga petitions at requests at magtiwala na kumikilos kayo ayon sa inyong karunungan at perfect na kalooban. At ang kainyong kalooban ay laging pinakamabuti para sa amin. Hinihiling po namin ang inyong proteksyon at gabay para sa lahat ng aming mga members, pamilya nila at mga kaibigan namin. Ingatan ninyo kami hindi lang sa COVID, kundi maging sa lahat ng klase ng sakit, sakuna, at hindi magandang pangyayari. Cover us with your precious blood, O Jesus Christ, and keep us safe from all the time. Ang aming mga miyembro at kaibigan ay biyayaan mo ng provision, pagkain sa pagkainan, pambayad sa mga bills at iba pang gastusin. Biyayaan mo ang mga estudyante ng katalunuhan, ng ability na mabilis mag-adjust sa online learning at pambayad sa tuition fees, sa data, sa load at gadgets. Lalong higit ang mga nawalan ng trabaho at naapektuhan ng negosyo. Ikaw ang maging sandigan nila at sa iyo sila umasa para sa daily provision. Sa kanila na nag-shift sa online selling at iba pang sidelines, ipinapanalangin po namin ang grasya mo para sa kanilang mga bagong pinagkakakitaan. Sa mga patuloy na nagtatrabaho, grant them security. Security sa kanilang source of income at blessing para sa kanilang mga employers. Turuan mo rin kami na maging faithful sa inyo sa lahat ng sitwasyon, maging sa panahon na hirap kami sa buhay. Maging faithful din kami sa giving, sa pagbibigay, dahil ito ay pagtatanim na nagbubunga ng pagpapala ayon po sa inyong kalooban at sa inyong pangako. We reap what we sow. At yan po ang itinuro ninyo sa amin. Ang pagtatanim ng marami ay umaani ng marami, at ang pagtatanim ng kaunti ay umaani ng kaunti. Higit sa lahat, tinuruan mo kaming maging masaya sa paglilingkod at pagbibigay sa inyo ng aming time, talent, at treasure. We speak forth blessing for the church and the foundation. And we ask you, O Lord, to use us as instrument of peace and blessing for other people. Ito po ang aming dalangin, samo na may pasasalamat at pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Panginoon, kami po ay muling dumudulog sa inyo upang ilapit ang aming bansa na patuloy na nakakaranas ng pandemic. Tulungan mo po ang mga scientists at mga organization na tumutuklas at nag-aaral para magkaroon ng vaccine para malunasan ang pandemic ng COVID-19. Bigyan mo po sila ng karunungan, kasipagan, at pagmamahal sa kanilang ginagawa para makatulong sa lahat. We also pray, Father God, for the protection hindi lamang po sa aming bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo.
Alam ko po na madami pa din ang takot, malungkot, at nadedepress sa patuloy na nangyayari ngayon, pero alam po namin na sa kabila ng aming nararanasan at nararamdaman ay meron kaming Diyos na mas malaki sa aming takot, depression o kalungkutan. Ang Diyos na makapagbibigay ng lakas, ng kasiyahan at kapayapaan sa aming lahat sa kabila ng aming mga nararamdaman at nararanasan ngayon. Patuloy mo po kaming bigyan ng malakas na pangangatawan para hindi po kami magkasakit. Bigyan po ninyo din ng proteksyon ng aming mga frontliners, mga doktor, nurses, medical staff, pulis, sundalo, security guards, mga janitors, mga nagtatrabaho po sa groceries at ang iba pa. Panlitan mo po ang kanilang mga pagod na katawan ng panibagong lakas at sigla. Ang kanilang mga isip ng bagong karunungan para po patuloy na tumulong sa aming bansa. Bigyan nyo din po sila ng kapayapaan, lalo na sa mga frontliners na malayo sa kanilang pamilya ngayon. Patuloy mo po sila na bigyan ng pusong may pagmamahal sa kanilang kapwa at sa kanilang bansara para patuloy na makatulong. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. At maraming salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong patuloy na kabutihan at patuloy na pag-iingat sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam namin na tapat ka sa iyong mga pangako, hindi mo kami iiwan o ni pababayaan man. Ngayon po kami po ay kumakaharap sa pandaigdigang krisis ng COVID-19. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan upang dinggin ang aming panalangin. Itinataas ko po sa iyo ang mga kawani ng gobyerno simula mataas hanggang sa pinakamababang tungkulin. Bigyan mo po sila ng katalinuhan at kaliwanagan ng isip ang mga namumuno sa aming bansa. Tulungan mo po silang magpasya ng naaayon sa iyong kalooban, alang-alang sa ikabubuti ng aming mamamayan. Amin din pong inilalapit sa iyo ang aming ekonomiya, mapanegosyo, mga manggagawa at lahat ng naghahanap buhay na ngayon ay dumaranas ng paghihirap. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo po din po sila ng lakas at katatagan upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na aming kinakaharap ngayon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming mga kababayan at ang aming bansa. Ito po ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangwakas, humihingi kami muli sa inyo ng gabay, proteksyon, lakas, kalusugan, grasya at pagpapala para sa bagong linggo na aming haharapin. Ikaw ang aming tanging pag-asa at sandigan. Nawa ay mabigyan ka namin ng papuri at pagsamba sa pamamagitan ng aming mga buhay. Ito pong lahat ang aming hinihiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amazing Grace Mission Church of San Mateo at sa lahat ng aming nakasama sa araw na ito, tanggapin ninyo ang panalangin ng pagpapala. Ang Diyos ng pag-asa ang naway magbuhos sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kayo'y mag-umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Muli, salamat po sa inyong lahat. God bless you all and see you again next Sunday.